Hindi makatulog si Angela sapagkat hindi maalis-alis sa isipan niya ang mga sinabi ni Edward sa kanya. Kahit ano nang gawin niya ay hindi siya makatulog. Napapamura tuloy siya. She wasn't expecting that he would say it to her. Ngayon ay alam na niya ang totoo na hindi naman pala mahal ni Edward ang mommy niya. Ginamit lang nito ang mommy niya para makalap sa kanya at magkaroon ng chance na magawa nito ang nais na masabi sa kanya ang tunay na nararamdaman nito na mahal siya nito. Alam na niya na mahal pala siya ni Edward na akala niya ay hindi. Kaya pala ganoon ang naging pagtrato nito sa kanya na kakaiba dahil sa may gusto ito sa kanya. Maliwanag na sa kanya ang lahat. Hindi niya nagugustuhan ang naging hakbang nito na para makalapit ito sa kanya ay kailangan na gamitin ang mommy niya para mangyari ang nais nitong mangyari. Naawa siya para sa mommy niya. Masasaktan ito kapag malaman nga nito ang totoo na hindi naman pala totoong mahal ito ni Edward, kundi siya ang mahal. Ano nang gagawin niya? Sasabihin ba niya sa mama niya pag uwi nito ang nalaman niya? Hindi pa naman silang dalawa nagkakaayos matapos ang naging pagtatalo nilang dalawa noong nakaraang linggo. Gusto ni Edward na maging girlfriend siya. He really wants to make them lovers. Tinatanong siya nito kanina, ngunit hindi niya sinagot yon dahil hindi niya alam kung ano ang isasagot niya dito. Sumasakit na rin ang ulo niya sa mga nalalaman niyang iyon na hindi niya inaasahan. Tumaas silang dalawa ni Edward sa second floor na walang imikan. Tahimik lang silang dalawa hanggang sa pumasok sila sa kani-kanilang kwarto. Kung si Angela ay hindi makatulog ay ganoon rin si Edward. Hindi rin ito makatulog sa kwarto ni Dina. Inaalala niya ang mga sinabi niya kay Angela kanina kung saan umamin na nga siya ng kanyang tunay na nararamdaman para dito. Lahat ng gusto niyang sabihin ay sinabi na nga niya. Wala na siyang tinira pa. Aminado naman siya sa sarili niya na hindi niya pagsisihan ang pag-amin ng kanyang nararamdaman para sa babaeng matagal na niyang pinapangarap na makasama. Inaamin naman niya sa sarili niya na mali ang ginawa niyang hakbang upang mapalapit dito, ngunit yon lang ang maisip niyang paraan. He explained it to her and he asked for her forgiveness. Wala siyang ideya kung papatawarin ba siya ni Angela sa ginawa niyang iyon, lalo na ang mommy nito. Kinabukasan ay maaga pa rin silang nagising na dalawa kahit ilang oras lang ang tulog nila. Si Angela ang nagluto ng breakfast nilang dalawa. Tahimik lang silang dalawa na kumakain ng breakfast pagkatapos niyang magluto. Walang gustong magsalita sa kanila. Hindi naman sila nagkakailangan na dalawa. Gustong-gusto na kausapin ni Edward si Angela, ngunit hindi niya ginagawa yon dahil baka hindi siya sagutin ni Angela kapag nagsalita siya. Hahayaan na muna niya ito na hindi makipag-usap sa kanya. Gagawin pa rin niya ang nararapat niyang gawin habang nakatira siya sa bahay nito. Hanggang sa makaalis si Angela, patungo sa trabaho nito ay hindi pa rin silang dalawa nag-uusap. Naiwan muli si Edward doon sa bahay ni na Angela. Tumawag sa kanya si Dina at kinumusta siya. Ang tanging sagot niya dito nang tanungin siya nito kung kumusta lang siya ay maayos naman siya kasama si Angela. Lang minuto lang naman silang dalawa na nag-usap ni Dina sa kabilang linya. Natulog lang si Edward maghapon sa bahay ni na Angela. Wala naman kasi siyang ginagawa. Wala rin siyang muod na manood ng pelikula o palabas sa telebisyon. Bago umuwi si Angela ay nagdesisyon siya na magluto ng dinner nila. Hindi naman siya lumabas para mamalengke dahil mayroon naman doon sa fridge na pwede niyang lutuin na dinner nila. Maagang nakauwi si Angela mula sa kanyang trabaho. Nakita siya ni Edward nang dumating siya, ngunit hindi naman siya nilapitan nito. Nang matapos na makapagluto si Edward ng dinner nilang dalawa, ay tumaas siya sa second floor para sabilhan si Angela na kakain na sila ng dinner. Nakapagluto na siya at kailangan na nilang kumain. Oras na rin naman para kumain ng dinner. Huminga muna siya ng malalim bago kumatok sa pinto ng kwarto ni Angela. Kumatok siya ng 3 beses sa pinto ng kwarto nito. Kaagad naman siyang pinagbuksan ng pinto ni Angela. Bumilis ang tibok ng puso niya nang magtama ang mga mata nilang dalawa. Ano ng problema mo? Bakit ka kumatok? Malumanay na tanong ni Angela sa kanya. Nakanguso itong nakaharap sa kanya. Gusto ko lang sabihin sa iyo na kakain na tayo. Nakapagluto na ako ng dinner nating dalawa, Angela. Kumain na tayo habang mainit pa yung niluto ko. Hindi ka pa naman siguro kumain ng dinner sa labas, di ba? Imporma ni Edward sa kanya na kakain na sila ng dinner.
Before she speaks to him, she took deep breath and bit her lips. Nakatitig pa rin si Angela sa mga mata ni Edward. Kay bilis rin ang tibok ng puso niya pagkakita niya dito. Hindi pa naman ako kumakain ng dinner, mahinang sagot niya kay Edward na napatango-tango pagkasabi niya. Mabuti naman kung ganoon na hindi ka pa kumakain ng dinner para may kasabay na akong kumain ngayon. May ginagawa ka ba? Sagot ni Edward sa kanya. Wala naman akong ginagawa, Edward. Ah, ganoon ba? Ano pa ba ang hinihintay mo? Kumain na tayo ng dinner habang mainit pa ang niluto ko. Hindi na yon masarap kung hindi na mainit kaya kumain na tayo. Hindi ka pa ba nagugutom, ha? Tanong pa ni Edward sa kanya at muli siyang napabuntong hininga sa harapan nga nito. Hindi ni Angela sinagot ang tanong nito sa kanya kung nagugutom na ba siya. Iba ang sinagot niya dito. Bababa na ako, Edward. Kakain na ako. Mauna ka nang bumaba, okay, walang emosyon na sagot ni Angela kay Edward. He quickly nods his head and said, okay. Sumunod ka na lang sa akin sa baba, Angela. Hihintayin kita doon. Angela nodded and closed the door of her room. Bumababa na si Edward patungo sa dining area para hintayin siya doon. Napapangiti si Edward kahit papaano dahil kinakausap siya ni Angela. Pagkasara ni Angela sa pinto ng kwarto niya ay umupo siya sa couch na nandito sa loob ng kwarto niya. Nararamdaman pa rin niya ang bilis ng pagtibok ng puso niya. Bakit ba bumibilis ang tibok ng aking puso kapag nakikita ko siya? Ano ba ang mayroon sa kanya? Simula nang makita ko siya for the first time ay ganito na ang nararamdaman ko. Bakit ba ganito? Ano nang ibig sabihin nito? Gusto ko rin ba siya? May feelings ba akong nararamdaman para sa kanya kaya ako nagkakaganito? Tanong ni Angela sa sarili niya. Wala namang makakarinig sa kanya dahil siya lang naman ang mag-isa sa kwarto niya. Wala rin naman sasagot sa mga katanungan niyang yon sa sarili niya dahil wala naman siyang kausap na pwedeng sumagot sa kanya. Tanging sarili lang naman niya ang pwedeng makasagot sa katanungan niyang iyon. Ilang minuto muna ang lumipas bago siya tuluyan na lumabas sa kwarto niya para bumaba. Kumakalam na rin ang sikmura niya na nangangahulugan na siya ay nagugutom na. Hindi talaga kumakain si Edward habang hindi pa siya dumarating. Naghihintay talaga ito sa kanya. Bakit hindi ka pa kumakain, ha? Akala ko ay kumakain ka na, puna ni Angela sa kanya nang makita siya nito na hindi pa kumakain ng dinner. Hinihintay kasi kita, Angela. Ayaw ko naman na kumain na wala ka pa. Gusto ko na kumain na nandito ka na sabay tayong dalawa. Dahil nandito ka, na nga ay kakain na ako, sabi ni Edward sa kanya nang inisyan pa siya. Parang wala lang nangyari kagabi kung makaasta si Edward sa harapan niya. Hindi naman si Angela nainis matapos sabihin iyon sa kanya ni Edward. Medyo natuwa pa nga siya na sabihin ito na kaya hindi pa to kumakain ay dahil hinihintay siya. Ngayon na bumaba na siya ay saka pa lang siya kakain. Tahimik naman silang kumakain na dalawa. Maya-maya ay nagsalita si Edward sa kanya. Binasag na niya ang katahimikan na namamagitan sa kanila. Kumusta ang araw mo ngayon? Malumanay na pagkakatanong ni Edward sa kanya. Nilunok muna ni Angela ang kanyang ninunguyang pagkain at uminom ng tubig bago sumagot sa pangungumusta ni Edward sa kanyang naging araw kanina. She licked her lips and sighed. Okay naman ang naging araw ko kanina sa opisina, sagot nga naman niya kay Edward. He nodded slowly and replied, mabuti naman kung ganoon. Kaunti lang naman siguro ang ginawa mo kanina. Tama ba ako sa sinabi ko? Sakto lang, hindi naman ako masyadong naging busy, sagot niya. Ikaw. Sigurado akong natulog ka na naman buong maghapon. Tama ba? Edward shook his head and smiled widely at her. You're right. Natulog lang ako buong maghapon. Wala naman akong ginagawa Galit ka pa ba sa akin, ha? Napakunot noo si Angela sa panghuling tanong ni Edward sa kanya. Hindi muna siya nagsalita kay Edward. Ang galit na naramdaman niya kagabi dito ay ang galit na naramdaman niya dahil sa ginawa nitong panggagamit sa mommy niya para lang mapalapit ito sa kanya. Tinanong muna niya ang sarili niya kung galit pa ba siya kay Edward. May nararamdaman ba siyang galit dito matapos ang nalaman niyang iyon kagabi? Before she speaks to him, she cleared out her throat and sighed deeply. She's staring at him with a serious look.
Dahan-dahan niyang ibinuka ang kanyang mga labi para magsalita kay Edward na hinihintay ang isasagot niya sa tanong nito kung galit pa ba siya. Ginawa mo na iyon, di ba? Niloko at ginamit mo na ang mommy ko para mangyari ang nais mong mangyari, Edward. Tapos na ang lahat, hindi na natin mababago pa yon. Kahit magalit pa ako sa'yo ay wala namang mangyayari pa. The damage has been done and we can't change it either. Malumanay na sagot ni Angela kay Edward. He nods his head quickly and said, "Know that, but I want to know if you're still mad at me, Angela." Leon, ang gusto ko na malaman mula sa'yo. Napalunok ng kanyang laway si Angela pagkasabi ni Edward. Gusto mo ba talaga akong magalit pa ng magalit sa'yo? Ha? Naiirita na tugon ni Angela sa kanya dahilan upang mapangiwi siya. No, I don't want you to get mad too much, Angela. Kung galit ka pa rin ngayon sa akin ay sana mapatawad mo ako. Mawala sana ang galit mo para sa akin, mahinang usal ni Edward sa kanya. Angela rolled her eyes and sighed heavily. Hindi nagsalita si Angela pagkasagot ni Edward sa kanya. Pinagpatuloy na lang nila ang pagkain ng dinner. Hindi na sila nag-usap pang muli hanggang sa makatapos silang dalawa na kumain ng dinner. Bumalik na si Angela sa kanyang kwarto matapos yon at hinayaan na lang niya si Edward na maghugas ng pinagkainan nilang dalawa. Kinabukasan ay inunahan ni Edward na gumising para siya ang magluto ng kanilang breakfast na dalawa. Tamang-tama nang tumungo si Angela sa kusina ay nakapagluto na siya. Good morning, Angela. Breakfast is ready. Kakain ka na ba? Nakangising bati ni Edward kay Angela na bumilis na naman ang tibok ng puso pagkakita sa kanya. Napamura siya sa isip niya pagkakita kay Edward. Ang kagwapuhan kaagad nito ang unang nasilayan niya ng umagang iyon. Siya sana ang magluluto ng breakfast nila, ngunit naunahan siya ni Edward na gawin iyon. Wala naman siyang magagawa pa kundi ang kumain na lang dahil nakahanda na yon sa mesa. Ngumiti naman siya kahit papaano sa harap ni Edward bago binati ito ng good morning. Good morning to, mahinang sagot niya kay Edward. Nakapagluto ka na pala. Akala ko ay hindi pa. Ako sana ang magluluto ng breakfast, kaso, Edward gave her the wide smile and speaks, actually, sinadya ko talaga na unahan kang gumising para ako ang magluto ng breakfast natin, Pag nauna ka kasing gumising ay ikaw ang magluluto ng breakfast natin, kaya naisipan ko na unahan ka sa paggising. Naunahan nga kita kaya ako ang nakapagluto ng breakfast nating dalawa. Kailangan mo bang gawin yon, ha? Seryosong tanong ni Angela sa kanya. Gusto ko lang naman na ako ang magluto ng breakfast natin, Gusto ko na ako ang magluto ng breakfast para sa'yo. Gigising ka na lang sa umaga na handa na ang breakfast. Kakain ka na lang, Angela, nakangising sagot ni Edward sa kanya. Napakunot noo si Angela. Bakit mo ba gustong gawin to, ha? Kaya ko naman na magluto, at saka hindi naman ako nagsabi sa iyo na pagsilbihan mo ako, sagot ni Angela sa kanya. He nods his head slowly. You didn't say that to me, but want to gusto ko gawin yon sa babaeng tinitibok ng puso ko, at walang iba kundi ikaw yon, Angela, sagot ni Edward sa kanya. Paulit-ulit sa isipan niya ang katagang binitiwan ni Edward sa kanya na kaya niya gustong gawin yon sa babaeng tinitibok ng puso niya at siya nga yon. Umawang ng bahagya ang mga labi niya at hindi siya nakapagsalita. Bumilis pa lalo ang tibok ng puso niya matapos yon. Makaraan ng ilang minuto ay nagsalita siya, kakain na ako, Edward. Hindi ka pa ba kakain? Iniba na lang ni Angela ang usapan nilang dalawa. Zero, CJ. Kumain ka na ng breakfast. Handa naman na ang pagkain, Wala ka namang kailangan na hintayin pa, mabilis naman nasagot ni Edward sa kanya. Angela nodded and said, how about you? Aren't you going to eat breakfast, ha? Kakain na ako, Angela. Sasabayan na kita kumain ng breakfast. Sabay naman tayong kumain, di ba? Tugon pa ni Edward sa kanya. Angela didn't speak to him again. Tumungo na lang siya sa mesa at umupo sa upuan para kumain. Ganoon din ang ginawa ni Edward. Umupo ito sa harapan niya at sabay nga silang dalawa kumain ng breakfast. Nang makaalis si Angela sa bahay nila ay tinawagan niya ang anyang kaibigan na si Carl na out pa lang nito sa trabaho. Kinunwento niya sa kaibigan niya ang ginawa niyang pag-amin kay Angela noong isang gabi. Nagalit siya ng gabing iyon nang umamin nga ako sa kanya dahil sa napagtanto niyang niloko at ginamit ko ang mommy niya para makalapit sa kanya.
Ginawa ko lang naman yon para sa kanya, dahil mahal ko siya, bro. Ang importante ngayon ay nasabi ko na sa kanya ang nais kong sabihin, sabi pa niya sa kaibigan niya na si Carl. Ano pa ba ang iba mong sinabi sa kanya, bro? Tanong ni Carl sa kanya. He breathes deeply before he speaks to him. Sinabi ko sa kanya na gusto ko siyang maging girlfriend ko. Gusto ko siyang maging kasintahan ko. Pag pumayag siya sa akin sa gusto kong mangyari na iyon, ay hihiwalayan ko ang mommy niya dahil hindi naman iyon ang tunay kong mahal. Si Angela ang tunay kong mahal, bro. Gagawin ko ang lahat sa kanya, kwento pa ni Edward sa kaibigan niya sa kabilang linya. Pumayag ba siya, bro? Tanong pa ni Carl sa kanya. Hindi siya sumagot, bro. Wala akong napala matapos kong sabihin iyon sa kanya. Nag-uusap naman kaming dalawa, Ngayon na nasabi ko sa kanya ang nais kong sabihin noon pa ay hindi ako titigil, bro. Hindi ako titigil na makuha siya at maging akin siya ng buong buo. Mahal ko siya, bro. Siya ang tunay kong mahal, paliwanag ni Edward sa kaibigan niya na napabuntong hininga sa kabilang linya. Good luck sa gagawin mo, bro. Good luck sa'yo. Hindi madali ang gagawin mo na iyan lalo na sa sitwasyon mo ngayon. Dahil gusto mo yan ay wala akong magagawa kundi ang hayaan ka sa bagay na gusto mong gawin. Paano ang mommy niya, ha? Magagalit yon sa iyo sigurado ako kapag nalaman niya ang totoo na hindi mo naman pala siya mahal, ngunit pinaniwala mo na mahal mo siya, saad ni Carl sa kanya. Tiyak expecting that, bro. Handa kong harapin ang posibleng mangyari sa mga susunod. Basta hindi ako titigil na hindi napapasa akin si Angela na babaeng mahal ko. Hihiwalayan ko rin naman ang mommy niya kapag naging akin na siya. Magagalit sa akin yan ang mommy niya, sigurado ako, ngunit umaasa ako na maintindihan niya ako sa ginawa kong iyon. Sana ay mapatawad niya ako. Tama naman si Angela sa sinasabi niya na hindi tama ang naging hakbang ko, ngunit wala akong ibang maisip na ibang paraan para makalapit sa kanya ng ganito, Nagawa ko lang naman yon dahil mahal ko siya, bro, paliwanag pa ni Edward kay Carl. Bro, naintindihan naman kita sa sinasabi mo sa akin. Naiintindihan kita kung bakit yon ang naging hakbang mo na gamitin ang mommy ni Angela para mapalapit ka sa kanya. Hindi talaga tama ang ginawa mong yon dahil masasaktan mo siya. Sana talaga ay mapatawad ka ng mommy ni Angela kapag nalaman niya ang totoo at sana ay hindi masayang ang lahat ng mga naging plano mo at makuha mo ang nais mong makuha at yun nga ang maging sayo ng buong buo si Angela na matagal mo nang minamahal. Good luck, bro. Good luck talaga sa iyo, tugon pa ni Carl sa kanya. Maraming salamat sa sinabi mo, bro. Good luck sa akin. Good luck sa naging desisyon ko na to, handa naman na ako sa posibleng mangyari Gagawin ko talaga ang lahat maging akin lang si Angela. I'll risk everything for her. Tanong ko lang sa iyo, bro. Ano yon, bro? Untag ni Carl sa kanya. Sa tingin mo ba ay posibleng gusto rin ako ni Angela? Magustuhan rin niya ako, bro, tanong niya sa kaibigan niya. Well, hindi ko masasagot ang tanong mo na yan dahil hindi ko alam, bro. Siya ang makakasagot ng tanong mo na yan kung gusto o magugustuhan ka rin niya, bro, sabi ni Carl sa kanya. Edward gasped loudly. Carl is right. Si Angela lang ang makakasagot sa tanong niyang iyon. You're right, bro. Sorry for asking that to you, he said. With it okay, bro. You don't need to say sorry, okay? Carl answered. Malalaman ko rin yan kung gusto o magugustuhan niya ako, bro. I'll make you way. Hindi ako titigil na gawin ang lahat-lahat na pwede kong gawin upang maging akin siya. Don't want to waste more time. Kailangan ko nang gumalaw, bro, determinadong sagot ni Edward sa kanya. Again, good luck, bro. Kung ano ang sa tingin mo na dapat mong gawin na hindi mo pagsisihan sa bandang huli ay gawin mo. I can't say anything about it anymore. Do what makes you happy. Kung yon ang magiging kaligayahan mo ay gawin mo. Handa ka rin tumanggap ng pagkakamali dahil hindi yon maiwasan, paalala pa ni Carl sa kanya. Tumango-tango naman siya sa kabilang linya at hanggang doon muna ang pinag-usapan nila sa kabilang linya. They both ended up their conversation on the phone. Matutulog pa ang kaibigan niya na si Carl dahil wala pa itong tulog matapos ang ilang oras na trabaho nito kagabi hanggang madaling araw. Hindi talaga titigil si Edward na hindi maging girlfriend niya si Angela.
Gustong-gusto niya na maging sa kanya si Angela ng buong buo, kaya nangako siya sa sarili niya na gagawin niya ang lahat para dito. Umalis siya ng bahay ng mga pasado 4:00 ng hapon sakay ng kanyang motor. Ayaw naman niyang gamitin ang kotse ni Dina na mommy ni Angela. Pumunta siya sa isang flower shop para pumili ng magandang bulaklak na bibilhin niya. Bibili siya ng bulaklak para ibigay kay Angela. Gusto niya itong bigyan ng bulaklak kaya nagdesisyon siya na bumili. Pinili niyang bilhin ang pinakamagandang pumpon ng mga pulang-pula na rosas. Tuwang-tuwa siya habang pinagmamasdan niya ang pumpon ng mga pulang-pula na rosas na hawak-hawak niya. Sana ay magustuhan ito ni Angela, mahinang usal niya habang pinagmamasdan ang binili niyang yon. Sabayan ko na kaya ng matamis na chocolate para magmukhang nanliligaw ako sa kanya. It's a good idea, di ba? Bunili pa nga si Edward ng matamis na chocolate malapit doon sa flower shop na binilhan niya. Umuwi naman kaagad siya pagkabili niya dahil magluluto pa siya mamaya ng dinner nilang dalawa. Bago siya magluto ng kanilang dinner na dalawa ni Angela, ay nag-shower na muna siya ng abutin na 1 oras. Wala naman siyang kailangan na paghandaan, ngunit nagtagal siya sa showroom. Habang nagluluto siya ng kanilang dinner na dalawa ay pakanta-kanta siya na may kasamang pasayaw-sayaw pa. Inspired lang naman siya. Matapos siyang makapagluto ng dinner nila ay hindi pa rin si Angela dumarating. Doon muna siya nanatili sa may sala. Hihintayin niya doon si Angela na dumating. Nasa tabi lang niya ang pumpon ng mga pulang-pula na rosas at chocolate na binili niya kanina. Sinusubukan niya na tawagan si Angela, ngunit hindi nito sinasagot ang tawag Neki. After 30 minutes na paghihintay niya ay dumating na ang hinihintay niya na si Angela. Tumayo kaagad siya at kinuha ang nasa tabi niyang pumpon ng mga rosas at chocolate para ibigay iyon kay Angela. Nakita kaagad di Angela ang hawak niyang pumpon ng mga pulang-pula na rosas at chocolate. Nakakunot ang noo na nakatingin ito dito. Dumating ka na sa wakas. Akala ko ay mamaya ka pa darating, sabi ni Edward sa kanya pagkapasok niya sa loob ng bahay. Nakatayo siya sa harapan nito. May ginawa pa ako kaya ginabi na ako ng uwi. Ano yang hawak mo, ha? Malumanay na tanong ni Angela sa kanya, kahit nakikita niya naman kung ano iyon. Youth a bouquet of red roses and chocolate, Angela, nakangising sagot ni Edward sa kanya. Bakit may hawak ka niyan? Saan ba yan galing, ha? Tanong pa ni Angela sa kanya na nagsisimula na namang bumilis ang tibok ng puso niya. Binili ko ang mga to kanina, kaya may hawak ako nito, Angela, sagot nga naman niya kay Angela. Bakit ka bumili niyan? Nagsasayang ka lang naman ng pera mo para sa mga yan, tanong pa ni Angela sa kanya. Minutes have passed before he speaks to her again. He slowly opened his mouth to speak to her. Hindi naman sayang to, sabi pa niya. Bakit naman hindi, ha? Nakakunot ang noo na tanong ni Angela sa kanya. Nagtataka ito kung bakit may hawak-hawak si Edward na bouquet of red roses at chocolate. Madalas lang siya makakita ng mga ganoon kapag Valentine's Day at sa mga lalaking nanliligaw sa babaeng napupusuan nila o sa kasintahan nila. Bakit may hawak ng mga iyon si Edward? Leon ang katanungan na nasa isip niya. Hindi naman masasayang ang pera ko sa pagbili nito dahil para naman ito sa babaeng minamahal ko, sabi ni Edward sa kanya. Alam na ni Angela kung sino ang tinutukoy nito kahit hindi sabihin ang pangalan at yun nga ay siya lang naman. Tumahimik lang siya. Ang ginawa niya ay hinintay pa niya na magsalita pa ito dahil alam niya na may sasabihin pa ito sa kanya. Para to sa iyo, Angela. Ang binili kong to ay para sa iyo kaya kunin mo na to please. Inilahad ni Edward ang kanyang hawak na bouquet of red roses at chocolate sa harapan ni Angela na nanlalaki ang mga mata. Ano? Para sa akin yan, ha? Nakaawang ang mga labi na tanong ni Angela sa kanya. Napakabilis na ng tibok ng puso niya na para bang kakawala na yon. Napamura pa siya ng mahina. Hindi pa naman niya kinukuha ang inilalahad sa kanyang bouquet of red roses at chocolate ni Edward. Nagdalawang isip siya kung kukunin niya yon. Edward nods his head quickly and said, "Zero, Angela. Para talaga to sa'yo, Kaya ko binili to para ibigay sa'yo. Gusto kitang bigyan ito kaya naman ay kunin mo na, please. Hindi naman masasayang ang pera ko dahil ibibigay ko naman to sa'yo na babaeng mahal ko. Di ba kapag ang isang bagay na binibigay mo sa taong mahal mo, kahit mahal pa to ay hindi sayang? Tama ba ako sa sinasabi ko sa'yo?"
Mahal kita, Angela. Alam mo naman na iyon, di ba? Kaya huwag ka nang magtaka pa kung bakit kita binibigyan ito. Kunin mo na to, Angela. Naitikom na lang ni Angela ang kanyang bibig pagkasabi ni Edward na kunin na niya iyon. Wala siyang maisagot dito. Tinitigan lang niya ang inilalahad sa kanyang pumpon ng mga pulang-pula na rosas at chocolate na sa tingin niya ay napakatamis. Hindi mo pa ba kukunin to, ha? Tanong pa ni Edward sa kanya. Hindi pa niya kinukuha yon. Wala rin siyang sinasagot pa dito. Kunin mo na to please, Angela. Para to sa iyo. Mas masasayang ito kapag hindi mo to kinuha. Ayaw mo naman na masayang to, di ba? Kaya please naman kunin mo na to, huwag ka nang mahiya sa akin. Huwag ka nang mahiya sa lalaking kagaya ko na nagmamahal sa'yo. Handa akong gawin ang lahat para sa'yo. Malinaw na malinaw kay Angela ang mga sinabing iyon ni Edward sa kanya. Nagsitayuan ang lahat ng balahibo niya sa katawan matapos yon. Nag-isip-isip pa siya ng ilang minuto. Kukunin ba niya yon na binibigay sa kanya ni Edward? Gustohaman niya na kunin yon kaso nga lang ay nahihiya siya. May bumubulong sa kanya na kunin fa niya yon dahil binibigay yon sa kanya ng lalaking may gusto sa kanya. She bit her lips and sighed heavily. Kinuha nga ni Angela ang binibigay sa kanya ni Edward na pumpon ng mga pulang-pula na rosas at chocolate. Amoy na amoy niya ang mabangong amoy nito. Nang nahawakan niya yon ay pakiramdam pa niya ay napaka-espesyal niyang tao. It wasn't the first time na makatanggap siya ng ganoon, ngunit para sa kanya ay unang beses niya yon na makatanggap mula kay Edward. Tumingin siya kay Edward at nagtama ang mga mata nilang dalawa. Edward is smiling at her. Mabilis naman niya na iniwas ang kanyang mga mata kay Edward. Nahihiya siya dito. Halo-halo ang nararamdaman niya na emosyon ng mga oras na iyon. You look more beautiful while you're holding that bouquet of red roses and chocolate, Angela, nakanggising wika ni Edward sa kanya. Halos mabingi siya sa sinabing iyon ni Edward sa kanya. Napamura siya sa isip niya. Hindi na niya maintindihan ang nararamdaman niya matapos iyon. Aminin man o hindi ni Angela sa sarili niya ay kinikilig talaga siya. Naiihi tuloy siya sa kilig ng mga oras na yon. Hindi mawala-wala ang matatamis ng ngiti ni Edward sa labi habang nakatingin sa kanya. Tumungo tuloy siya para hindi muli magtama ang mga mata nilang dalawa ni Edward. Baka kapag nagtama muli ang mga mata nilang dalawa ay himatayin siya sa kilig. Sa kilig na nararamdaman niya ay isa lang ang ibig sabihin niyan may nararamdaman rin siya para kay Edward. Hindi lang niya maamin sa sarili niya. Kanina pa si Angela tahimik. Edward is waiting for her to speak anything kahit hindi na to magpasalamat sa kanya sa binigay niyang iyon. Gusto lang niya na marinig si Angela na magsalita. Angela let out a deep breath and bit her lips before opening her mouth to speak to him. Dahan-dahan niya na ibinuka ang kanyang mga labi at nagsalita. Salamat sa pagbigay mo nito sa akin, Edward. Yun lang ang sinabi niya. Ginawaran muli siya ni Edward ng napakatamis ng ngiti at saka nagsalita. You're always welcome, Angela. Dala-dala ni Angela sa kwarto niya ang ibinigay na bouquet of red roses at chocolate ni Edward sa kanya. Kay bilis pa rin ang tibok ng puso niya. Hindi siya mapakali habang nasa loob ng kwarto niya. Hindi pa siya nakakapagbihis ng kanyang damit na pambahay. Tinitigan niya ang bigay ni Edward sa kanya na pumpon ng mga pulang-pula na rosas at chocolate. Hindi siya makapaniwala na bibigian siya nito ni Edward. Naalala niya ang mga sinabi ni Edward sa kanya na nagpakilig sa kanya. Kinikilig pa rin siya hanggang sa kwarto niya. Bakit ba ako kinilig ng ganito? Tanungan niya sa sarili niya. She could still feel the beating of her heart. Ang bilis pa rin ang pagtibok ng puso niya. Kailangan pa ba niyang tanungin ang sarili niya kung bakit siya kinikilig ng ganoon? Alam naman niya siguro kung bakit siya kinikilig. Hindi naman siya kikiligin kung wala siyang nararamdaman para kay Edward. Unang kita pa lang niya dito ay may kakaibang nararamdaman na siya na hindi niya maipaliwanag sa sarili niya. She felt annoyed every time na makikita niya ang mommy niya at si Edward na sweet sa isa't isa. She doesn't like her mom for him because she likes him to be with her. In short, nagsiselos siya sa kanilang dalawa. Mahal ko ba talaga siya? May nararamdaman rin ba ako para sa kanya? Tanong muli ni Angela sa sarili niya. Gusto niyang makasigurado sa kanyang nararamdaman. Baka hindi na naman siya makatulog nito mamaya dahil sa mga nangyayari.
Umupo siya sa gilid ng kanyang kama at inaalala ang mga nangyari kahit noong unang nagkita silang dalawa ni Edward hanggang ngayon. After a few minutes, she stood up and put the bouquet of red roses at the glass vase with water. Inaamoy-amoy pa niya muli yon. Habang inaamoy-amoy niya yon na nakapikit ang kanyang mga mata ay tanging si Edward lang ang naaalala niya. She remembers everything about him. She remembers about his words he said to her. She remembers even his kisses on her lips. Lahat ay naalala niya kay Edward. Napadilat siya ng kanyang mga mata nang marinig niya ang katok mula sa labas ng pinto ng kwarto niya. Wala namang ibang kakatok sa pinto ng kwarto niya, kundi si Edward lamang. Dol-dol niyang binuksan ang pinto ng kwarto niya at muli niyang nasilayan ang kagwapuhan ni Edward sa harapan niya. Nagsisimula na naman bumilis ng bumilis ang puso niya. Their eyes met, kakain na tayo, mahinang sabi ni Edward sa kanya. Dumako ang mga mata ni Angela sa mapupulang mga labi ni Edward. Napansin naman iyon ni Edward kaya napadila ito ng kanyang labi. She found it sexy. Napamura siya sa isip niya. Really? Edward asked her slowly. She sighed deeply and said, "It's nothing." Really? She nodded immediately. Yes, she said nervously. Edward smiled. Bakit ka nakatingin sa mga labi ko, ha? Noticed you, Angela. Bakit mo tinitingnan ang mga labi ko? Do you remember something with Eva lips, ha? Or do you want me to? Hindi na pinagpatuloy ni Edward ang kanyang sinasabi dahil hinalikan na niya sa labi si Angela. Hindi na siya makapagpigil pa ng kanyang sarili na hindi muling tikman ang mga labi ng babaeng mahal niya. Tumugon na lang si Angela sa naging paghalik sa kanya ni Edward. Ipinikit niya ang kanyang mga mata habang naghahalikan silang dalawa. Her heart is hammering inside her chest. Pakiramdam pa niya ay kakawala na ang puso niya. Lumalim pa ang naging halikan nilang dalawa hanggang sa matagpuan nila ang kanilang sarili sa kama. They're both lying on the bed as they kissed each other. Wait, we should stop this, Edward, sabi ni Angela kay Edward nang bumitaw silang dalawa sa paghahalikan nila. Nagtamang muli ang mga mata nilang dalawa. Dali-daling bumangon si Angela mula sa pagkakahiga sa kama. Hahawakan sana siya ni Edward, ngunit hindi nagawa nito iyon dahil sa lumayo kaagad siya. Really? Ayaw mo ba ng ginawa natin, ha? I kissed you and you kissed me back, Angela. Ano ba ang ibig sabihin ng ginawa mong iyon, ha? Answer me please. I want to know. Naramdaman ko na gusto mo rin ang ginawa natin na yon. Tama ba ako nang sinasabi ko sa'yo, ha? Tanong ni Edward sa kanya. Edward could feel that she likes it too. She likes his kisses and she wants it. Tumugon pa nga ito sa kanya. Kung iba ay hindi gagawin ang ginawa nito sa kanya. Nabigla lang ako, Edward, pagdadahilan na sagot ni Angela kay Edward. Napangiti ito sa sinabi nga niya. Talaga ba? Nabigla ka lang kaya mo nagawa yon, ha? Leon ba ang dahilan, Angela? Tanong pa ni Edward sa kanya na natatawa. Naalala lang niya ang naging dahilan niya dito nang halikan niya ito sa labi ng unang beses. Tinapunan tuloy siya ni Angela ng masamang tingin. Natatawa talaga siya sa facial expression nito at naging dahilan niya. 0 tandang bawas 0-0, nautal na sagot ni Angela sa kanya. Talaga ba? Paninigurado pa niyang tanong kay Angela. He could feel that she's lying to him. Mabilis naman na sumagot sa kanya si Angela. Hindi ka ba naniniwala, ha? Sagot pa nga niya kay Edward. Edward sighed deeply and said, hindi Parang ginagaya mo lang ako Ha? Ginagaya ka, ha? Sa anong bagay naman, ha? Nakangiwing tanong ni Angela sa kanya. 0 di ba ganoon rin ang naging dahilan ko sa'yo kaya kita hinalikan ng gabing yon? Nakakalimutan mo na la? Sinabi ko sa'yo ang totoo, Angela. Unamin ako sa iyo at ngayon ay ikaw naman ang nagsasabi ng ganyan na dahilan. Nabigla lang ba iyon o gusto mo? Alam ko na ang mga ganyan na dahilan, Angela. You can't lie to me, sagot ni Edward sa kanya na tinatawanan na lang tuloy siya. Pinagpawisan tuloy si Angela ng malamig pagkatapos na sabihin iyon sa kanya ni Edward. Napamura muli siya sa kanyang isip. Tinititigan siya sa mga mata ni Edward, kaya naman ay umiwas siya ng kanyang mga mata dito.
Ay ewan ko sa iyo, Edward. Basta yon ang sinasabi ko na totoo. Bahala ka na nga kung ano ang isipin mo. Kumain na nga tayo ng dinner dahil nagugutom na ako, sabi ni Angela sa kanya para matigil na ang sinasabi niyang yon. Tumawa si Edward pagkasabi niya naglakad na nga siya palabas sa kwarto niya. Hindi na siya nakipag-usap pa kay Edward. Sumunod naman niya sa kanya si Edward na hindi mapigilan ang tawa. Naramdaman ni Edward na gusto rin niya yon kaya naman ay hinalikan siya nito pabalik. Indenial pa si Angela sa kanya. Hinayaan na lang niya ito kung ayaw nito na sabihin ang totoo sa kanya. Magsasabi rin ito sa kanya ng totoo. Habang naglakad si Angela ay naramdaman pa rin niya ang bilis ng tibok ng puso niya. Nakasunod lang sa kanya si Edward. Tahimik na naman silang dalawa na kumakain ng dinner. Ngunit parehas na iniisip nila ang mga nangyari kanina, lalo na si Angela. Panay naman ang sulyap ni Edward sa kanya, habang si Angela ay umiiwas ng tingin sa kanya. Tatanungin sana ni Edward si Angela kung bakit ito umiiwas ng tingin sa kanya, ngunit hindi naman na niya ginawa pa dahil sigurado siya na hindi na naman ito sasagutin ang tanong niyang yon. Naunang natapos kumain si Angela habang si Angela ay kumakain pa. Tapos ka na, ha? Tanong ni Edward sa kanya. Maring tumango si Angela sa tanong niyang iyon dito. Tapos na akong kumain. Hindi mo na nakikita, ha? Sagot nga niya kay Edward. Nakikita ko, Angela. Angela gasped loudly. Nakikita mo naman pala eh. Bakit ka pa nagtatanong? Nakangusong sagot ni Angela sa kanya. Edward sighed and replied, wala. Gusto ko lang naman. Ang bilis mo naman na nakatapos kumain, kaunti lang naman ang kinain mo, eh. Tama na yon na kinain ko. Matutulog lang naman lang, eh. Hindi naman kailangan na marami ang kinakain na kapag gabi, eh. Nakangusong sagot niya kay Edward. I know that. But he was expecting that you would eat more, Edward told her. Nope. It's enough. Busog na ako sa kinain ko. Siguro kung para sa iyo ay kaunti lang iyon pero sa akin ay marami na yon. Tamang-tama na iyon na kainin ko ngayong gabi, sagot ni Angela sa kanya. Anyway, ako na ang maghugas ng kinainan nating dalawa, Edward. Wag na, Angela. Ako na ang maghugas ng kinainan nating dalawa. Ayaw ko naman na maghugas pa ang babaeng mahal ko ngayong gabi na to kaya ako na ang gagawa, nakangising sagot ni Edward sa kanya. Wag na, ako na lang. Edward, sabi pa ni Angela sa kanya. Tumanggi ito sa nais niyang mangyari. Sinamaan ng tingin siya ni Angela. Ako ang maghugas ng kinainan nating dalawa ngayon. Hayaan mo na akong gawin yon. Ayaw naman ni Edward na gawin yon ni Angela, ngunit nagdesisyon siya na hayaan na lang ito na gawin yon dahil baka magalit ito sa kanya. Ayaw naman niya na magalit si Angela sa kanya. Bago siya magsalita ay humugot muna siya ng malalim na buntong hininga. Okay, fine. Ikaw muna ang maghugas ng kinainan nating dalawa ngayong gabi na to, Angela. Hahayaan na muna kita. Baka kasi magalit ka pa at maglupasay sa harapan ko niyan. Hindi ko pa naman alam kung paano ka patatahanin, sabi ni Edward sa kanya na kinindatan pa siya. Hinintay na lang ni Angela na matapos kumain si Edward para hugasan na ang mga pinagkainan nilang dalawa. Pagkatapos na kumain ni Edward ay hinugasan naman na ni Angela ang mga pinagkainan nilang dalawa. Akala ni Angela ay tumungo na sa kwarto si Edward, ngunit nagulat siya nang makasalubong niya ito patungo sa may sala. Kakatapos pa lang niya nahugasan ang mga pinanggan na pinagkainan nila. Saan ka pupunta, ha? Tanong ni Angela sa kanya. Their eyes met, wala. Titingnan sana kita kung tapos ka na maghugas. Tapos ka na pala, mahinang sagot ni Edward sa tanong niya kung saan ito pupunta. Tapos na ko maghugas ng pinagkainan nating dalawa. Akala ko ay tumungo ka na sa kwarto niyo ng mommy ko. Galing ka ba doon? Tanong ni Angela sa kanya. He sighed first and said, hindi Ano naman ang gagawin ko doon? Hindi pa naman ako matutulog, hindi pa nga ako inaantok, saan ka ba galing? Ha? Usisa pa ni Angela sa kanya. Diyan muna ako sa may sala, sabi ni Edward sa kanya. Angela nods her head. Are you going to your room now? Malumanay na tanong ni Edward sa kanya. She nodded.
Wala naman akong gagawin dito sa baba, sagot ni Angela sa kanya. Matutulog ka na? Hindi pa. Hindi ka naman pala matutulog pa, Huwag ka na muna pumunta sa kwarto mo, sabi pa ni Edward sa kanya. Napakunot noon naman siya at saka nagsalita, bakit naman huwag na muna akong pupunta sa kwarto ko, ha? Nakaawang ang mga labi na nakatitig si Angela sa gwapong mukha ni Edward. Dumako ang kanyang mga mata sa mapupulang mga labi nito na para bang natutukso siyang tikman uli ito. Gusto ko muna na mag-usap tayo, hindi na natapos ang sasabihin ni Edward nang ilapat niya ang kanyang mga labi dito. Hindi na rin niya nakontrol ang sarili niya. Wala na siyang ibang maisip kundi ang maramdaman muli ang malambot na labi nito. Nabigla si Edward sa ginawang iyon niya. His eyes are getting bigger as he feels her lips touching his own lips. Tumugo na rin si Edward sa ginawang iyon ni Angela na hindi naman niya tatanggihan kahit kailan. Kumpirmado na nga niya kahit hindi niya tanungin si Angela sa ginawang iyon nito sa kanya na gusto rin siya nito. Hindi naman siya hahalikan nito kung wala itong naramdaman o gusto sa kanya. Hindi naman pwedeng sabihin niya na trip lang nito yon. He cupped her face using his two hands while kissing each other. Both their eyes are closed. Tumagal pa ng minuto ang halikan nilang dalawa hanggang sa mapaupo si Edward sa couch habang si Angela ay napaupo paharap sa kanya. He couldn't believe she would do that. Ipinulupot ni Edward ang kanyang mga hawak sa baywang ni Angela. Unti-unting nag-init ang kanilang mga katawan. Oh, shit! Elif, did you kiss my lips, Angela? Ano nang ibig sabihin ng ginawa mo na iyon, ha? Mahinang tanong ni Edward kay Angela nang matigil sila sa halikan nilang dalawa. Nasa ganoon na posisyon pa rin silang dalawa. Wala nang ang hiya-hiya si Angela na nakatitig sa mga mata ni Edward. Hindi siya makapaniwala na magagawa niya iyon na gusto naman niyang gawin. Angela licked her lips and sighed deeply before she answers his question. Ang bilis ng tibok ng puso niya. Hindi ko alam, Edward. Hindi ko alam basta ang alam ko ay gusto kong gawin iyon na halikan kang muli. Gusto ko na muling matikman ang iyong mga labi, Ano ba ang ibig sabihin ng ginawa ko na iyon, ha? Sagot ni Angela sa kanya. Natetempt ako na gawin iyon hanggang sa hindi ko na nga mapigilan ang sarili ko kaya ko nagawa iyon. There's something na hindi ko ma-explain na para bang nag-uutos sa akin na gawin iyon, Edward took deep breath and said, Angela, isa lang naman ang ibig sabihin yan, Isa lang talaga ang masasabi ko. Her face was serious as she looked at him. What? Tanong niya kay Edward. Gusto mo rin ako, Angela? Gusto mo rin ako? Tama ba ako sa sinasabi ko sa'yo na gusto mo rin ako? You wouldn't kiss me if you really don't like me, right? Hindi mo naman pwedeng sabihin na trip mo lang yon, Gusto mo rin ako, Angela. Gusto kita. Mahal kita, Angela. Kung gusto mo rin ako pwedeng maging tayong dalawa. You have to admit the truth that you have feeling for me. Leon ang totoo, okay, paliwanag ni Edward kay Angela na hindi makapagsalita. Umiwas siya ng kanyang mga mata kay Edward. Tumayo siya at lumayo ng kaunti kay Edward na sumunod naman sa kanya. Angela could feel that he's behind her. Makaraan ng ilang minuto ay dahan-dahan siya na humarap muli kay Edward. Their eyes met again. Umawang ng bahagya ang mga labi niya. Mahal ba kita, Edward? Dahan-dahan na tanong ni Angela kay Edward na napakunot noo sa tanong niyang iyon. Napatanong tuloy siya sa isipan niya kung bakit tinatanong siya ng ganoon ni Angela. Bumuga siya ng malamig na hangin at saka nagsalita, Ano ba sa tingin mo, Angela? Mahal mo ba ako, ha? May naramdaman ka ba sa akin, ha? Gusto mo ba ako? Ikaw lang naman ang makakasagot ng katanungan mo na yan, Hindi naman ako. Pwede ko naman nasagutin yan base sa mga nakikita o napapansin ko sa'yo na ginagawa mo, lalo na ang paghalik mo sa akin. Sabi mo kanina ay nabibigla ka lang pero I don't believe you, lalo na ngayon sa ginawa mong iyon. May dahilan kung bakit mo nagawa iyon, Angela. Natahimik na naman si Angela pagkasabi ni Edward ng mga katagang iyon. Naguguluhan siya sa kanyang naramdaman. Angela, hindi ko kailangan ng kung ano pa na paliwanag mula sa'yo. Ang gusto ko lang naman talaga ay ang sabihin mo mismo mula sa bibig mo na mahal mo talaga ako. Kung hindi mo maamin sa sarili mo na mahal mo nga ako, ay bibigyan kita ng mga oras na ano, ha? Na masabi ko sa iyo na mahal kita, ha?
Ganoon ba yon, Edward? Nakaawang ang mga labi na tugon ni Angela, kay Edward na mabilis naman na tinanguan siya. Kung ako ang magsasabi talaga ay isa lang ang sasabihin ko sa'yo, Angela. Sinabi ko na yon sa'yo kanina at yon nga ay gusto mo rin ako. Gusto mo rin ako, Angela. Naiintindihan kita sa sitwasyon mo ngayon. You never felt this way before. Am I right? Sabi pa ni Edward sa kanya. Tumango si Angela sa harapan ni Edward. Zero, oh, I never felt this way before. Noong una ko palang nakita sa iyo ay may kakaibang naramdaman na ako na hindi ko maintindihan kung ano yon. Nainis ako sa tuwing nakikita ko kayong dalawa ni Mommy na magkasama, lalo na kung ang sweet-sweet niyong dalawa sa isa't isa, ngunit yon pala ay hindi naman totoo na sweet ka sa kanya. Hindi ko kayo gusto ng mommy ko, Edward, kwento ni Angela kay Edward. Isa lang naman ang ibig sabihin kaya mo iyon naramdaman, Angela, dahan-dahan na sagot ni Edward sa kanya. Ano? Ano yon, ha? Tanong ni Angela sa kanya. Muling buntong hininga si Edward bago nagsalita muli sa kanya. Nagsiselos ka, Angela. Nagsiselos ka kaya ganoon ang naramdaman mo, kumpirmang sagot ni Edward sa kanya. Namilog ang mga mata niya nang sabihin yon sa kanya ni Edward, na kaya ganoon ang naramdaman niya ay dahil nagsiselos siya. Ha? Sigurado ka ba sa sinasabi mo sa akin, Edward? Tanong pa nga niya dito. Edward shook his head and said, yes. Siguradong sigurado ako, Angela. You're jealous. Don't deny it, your words are telling you that you're jealous. Ano pa ba ang ibang naramdaman mo, ha? Gusto kong marinig so that, should know. Kung nagsiselos nga siya at yon ang sinasabi ni Edward sa kanya, na dahilan kung bakit niya naramdaman yon ay so be it nagsiselos nga siya. Kinukumpirma nga lang naman niya ang mga naramdaman niyang iyon sa tulong ni Edward, na may karanasan na sa bagay na yon kumpara naman sa kanya na wala pa. Huminga muna siya ng malalim bago nagsalita muli. May sasabihin pa naman siya kay Edward. Isa feel complete every time see you, Edward. Nawawala madalas ang pagod at ano pa naisipin ko kahit papaano kapag kasama at nakikita kita, Hindi ko naman may sadong binibigyan ng kahulugan iyon kasi baka ganoon lang iyon talaga. May mga tao kasing ganoon, Isa pa sa mga napapansin ko kapag nakikita kita, he cut her off, ano? Ano pa ang napapansin mo, ha? Tanong pa ni Edward sa kanya. She sighed deeply and said, bumibilis ang tibok ng puso ko, Edward. Kanina nga lang ay hindi ko malwasan na kiligin, Aaminin ko sa'yo na tuwang-tuwa naman ako kahit papaano kanina dahil sa ginawang pagbigay mo sa akin ng pumpon ng mga pulang-pula na rosas at chocolate. Hindi naman iyon ang unang beses ko na makatanggap ng ganoon pero pakiramdam ko kanina ay first time ko iyon. Lahat ng mga sinabi mong iyon sa akin ay isa lang talaga ang ibig sabihin, Angela. I think alam mo na kung ano iyon, Kailangan ko pa bang sabihin ulit sa iyo, ha? Malumanay na tugon ni Edward sa kanya. Dahan-dahan na tumango si Angela sa kanya at nagsalita, Edward. I want to hear it after told you about that. Huminga ng malalim si Edward at saka nagsalita, may naramdaman ka nga talaga para sa akin, Angela. Hindi mo naman mararamdaman ang lahat ng iyon kung wala kang naramdaman para sa akin, You deny it or not ay yon ang toto zero. Ibig sabihin talaga ay mahal mo nga ako, Angela. Leon ang totoo. Mahal mo nga talaga ako. You have to admit that you love me, sagot ni Edward sa kanya bilang pangumpirma sa kanya. Kung dati ay hindi mo pa maamino masabi ang naramdaman mo ngayon ay kumpirmado mo na yon. Tama ka naman sa naging tanong mo sa akin kanina kung mahal mo nga ako. Mahal mo nga talaga ako kaya mo nahahalikan ako ng ganoon, Paulit-ulit sa isipan ni Angela ang mga sinabing iyon ni Edward sa kanya kung saan kinumpirma nito ang tunay niyang nararamdaman para dito. May naramdaman siya para kay Edward kaya niya nararamdaman ang mga sinabi niyang iyon. Gusto niya ito. Mahal niya ito at iyon ang totoo. Kanina pa siya nakahiga sa kanyang kama, ngunit hindi pa rin siya makatulog kakaisip ng mga iyon. 12 midnight na. 4 na oras lang ang naging tulog niya kakaisip kagabi. Maaga siyang gumising. Naabutan muli niya sa kusina si Edward na nagluluto ng breakfast. Abala ito sa pagluluto kaya hindi siya napansin ito. Naalala muli ni Angela ang mga nangyari kagabi. Her heart is hammering inside her chest. Hindi na naman siya mapakali,
Tama talaga ang sinabi ni Edward sa kanya na mahal nga rin niya ito. Hindi muna siya nagpakita kay Edward. Pumunta siya sa labas para magmuni-muni doon. Nanatili siya doon ng ilang minuto habang nag-isip-isip. Wala namang ibang iniisip siya ng mga oras na SION kundi ang mga nangyari kagabi sa kanilang dalawa ni Edward. Kailangan niyang aminin sa sarili niya na may nararamdaman talaga siya kay Edward. Mahal niya ito. Wala siyang kaalam-alam na nasa likuran na niya si Edward. Kakatapos pa lang nito na magluto ng breakfast nilang dalawa. Siya kaagad ang nakita nito pagkalabas sa bahay nila. Napangiti naman si Edward pagkakita sa kanya. Kanina ka pa ba nandito? Dahan-dahan na wika ni Edward dahilan para mapaharap siya dito. Her eyes got bigger. Nabigla naman si Angela sa biglang pagsulpot ni Edward sa likuran niya. Napahawak tuloy siya sa kanyang dibdib. Shit naman, Edward. Ginulat mo naman ako, reklamo nga niya sa harapan ni Edward na nakangiti sa kanya. Sorry kung nagulat kita, Angela. Good morning pala. I never knew that you're here. Nakita kaad kita pagkalabas ko dito, malumanay na sagot ni Edward sa kanya na may kasamang paghingi ng sorry sa kanya. Good morning din sa iyo, Edward, sabi nga niya. Kay bilis na naman ang tibok ng puso niya. Kanina ka pa ba nandito, ha? Muling tanong ni Edward sa kanya. Lang minuto na akong nandito, sagot ni Angela sa kanya. Tumango-tango naman si Edward pagkasagot niya. Huminga muna siya ng malalim at saka muling nagsalita, nakapagluto na pala ako ng breakfast nating dalawa. Handa na ang breakfast natin. Kakain na lang tayo. Isa, no. Nakita kita kanina na nagluluto bago ako pumunta dito sa labas, anunsyo ni Angela sa kanya. Talaga? Hindi mo man lang ako tinawag kanina. Galing ka na pala sa kusina, nakangusong sagot ni Edward sa kanya. Angela gasped for air. Abala ka kasi sa ginagawa mo kaya hindi ba kita inistorbo pa? Lumabas na lang iko ng bahay kaya nandito iko ngayon. Ikaw ha? Bakit ka nandito? Dahilan ni Angela sa kanya. Tinanong niya rin ito kung bakit lumabas ito. Wala lang. Gusto ko lang na lumabas para magmuni-muni kahit sandali Akala ko kasi tulog ka pa ngunit hindi naman na pala. Nandito ka na pala sa labas. Mabuti ay ikaw kaagad ang nakita ko pagkalabas ko kaya nilapitan kita. Dahan-dahan lang akong lumapit sa'yo, paliwanag ni Edward sa kanya. Tumango si Angela at itinikom ang kanyang bibig. Hindi ka pa ba kakain, ha? Maaga kang papasok, di ba? Tanong ni Edward sa kanya maya-maya. Kakain naman na ako. Huwag kang mag-alala, Edward, sabi niya sa gwapong si Edward. Tumango muli ito sa kanya. Kung ganoon niya ay umain na tayo. Pumasok na tayo sa loob. Sasabayan na kitang kumain ng breakfast para hindi ka mag-isa, sabi pa ni Edward sa kanya na nakangiti. Pumasok na nga silang dalawa sa loob ng bahay para kumain ng breakfast. Sabay silang kumain na dalawa. Hindi naman gaanong kaaga papasok sa kanyang trabaho si Angela. Mag-iingat ka sa pagmamaneho mo ng iyong kotse, Angela, paalala ni Edward sa kanya nang paalis na siya. Sumunod pa ito sa kanya sa may garahe. Angela gave a quick smile and said, "Thanks for saying that, Edward. I have to go now. Ikaw na muna ang bahala dito sa bahay. Kung may kailangan ka o importanteng tawagan mo ako, ay huwag kang mahiya na tumawag. Tawagan mo kaagad ako, okay?" Edward nodded immediately and said, "Huwag kang mag-alala, Angela. Mag-iingat ka." Habang nagmamaneho si Angela ng kanyang kotse, papasok sa kanyang trabaho, ay muli na naman niyang naalala ang mga nangyari kagabi. Ramdam na ramdam niya ang pagmamahal nito para sa kanya. Kinikilig siya habang inaalala ang mga nakakakilig na mga sinasabi ni Edward sa kanya. May nararamdaman talaga ako sa kanya. I can't deny it now. I have to admit the truth that I'm having a feeling for him. I'm in love with him, sabi ni Angela sa saili niya habang nagmamaneho siya ng kanyang otse. Malapit na siyang makarating sa company building kung saan siya nagtatrabaho. Pati hanggang sa kanyang trabaho ay si Edward pa rin ang nasa isip niya. Panay ang tingin niya sa kanyang orasan kung hapon na nga ba. Para bang gusto na niyang umuwi at makita si Edward. Pumatawag kay Edward si Dina na mommy ni Angela ng mga pasado 4:00 ng hapon, ngunit hindi niya sinasagot yon.
Wala siyang gana na sagutin ang tawag ni Dina sa kanya na gustong-gusto siyang makausap. Upang hindi na to makatawag sa kanya, ay pinatay na niya ang cellphone niya. Lumabas na muna siya sa bahay ni na Angela. Bibili muli siya ng panibagong bouquet of flowers na ibibigay niya kay Angela. Nang makauwi siya sa bahay ni na Angela, ay tinawagan niya ang kanyang kaibigan na si Carl para sabihin dito ang nangyari kagabi. Sinabi niya ang nangyari kagabi. Papasok pa lang sa trabaho si Carl na kaibigan niya, kaya nakakausap pa niya ito. Ano nang gagawin mo ngayon, bro? Tanong ni Carl sa kanya pagkatapos niyang sabihin ang lahat dito. Huminga muna siya ng malalim bago nagsalita sa kaibigan niya sa kabilang linya. Liyon pa rin naman na sinabi ko sa iyo last time. Hindi ako titigil hanggat hindi siya nagiging akin, bro. Mahal ko siya at kahit hindi pa niya sinasabi talaga sa akin na mahal niya ako, ay alam ko naman na mahal niya talaga ako. She has a feeling for me and that's the truth, bro. Bumili nga ulit ako ng bulaklak para sa kanya, Ibibigay ko muli ito sa kanya para maramdaman niya kung gaano ko siya kamahal. I think nararamdaman naman niya yon kung gaano ko siya kamahal, Tugon ni Edward sa kaibigan niya na si Carl sa kabilang linya. Good luck sa gagawin mo, bro, sabi nito sa kanya. Nandito lang ako para sa iyo. Natuwa naman si Edward sa sinabing iyon ng kaibigan niya sa kanya. Maraming salamat sa iyo, bro, pasalamat ni Edward sa kanya. Kaibigan talaga kita, bro. Walang anuman yon, bro. Basta ikaw ay walang problema. Sige lang kung saan ka masaya, bro, sagot pa sa kanya ni Carl sa kabilang linya. Kaunting minuto lang naman nag-usap silang dalawa na magkaibigan sa kabilang linya dahil papasok pa si Carl sa trabaho nito. Dumidilim na rin ang paligid. Magluluto na sana si Edward sa kusina nang biglang tumawag sa kanya si Angela na kaagad naman niyang sinagot yon. Sinabi nito sa kanya na huwag na siyang magluto ng dinner nila dahil naka-order na suya ng dinner nila. I'll de-deliver na lang yon maya-maya. Nala namang nagawa si Edward kundi ang hayaan si Angela sa nais nito na huwag na siyang magluto ng dinner nila dahil o-order na lang ito. Si Jay. Hindi na ako magluluto ng dinner natin dahil naka-order ka na pala. Magluluto na sana ako, sabi ni Edward sa kanya sa kabilang linya. Huwag ka nang magluto, okay? I'll de-deliver na lang yon maya-maya. Abangan mo na lang. Baka mauna pa yon dumating kaysa sa akin, sagot ni Angela sa kanya. Huwag kang mag-alala dahil ako na ang bahala sa order mo na dinner natin. Maghihintay na lang ako sa pagdating ng delivery, sagot ni Edward sa kanya. He assured her. Very good, Edward. Uwi ka na ba? Tanong ni Edward sa kanya. She sighed first and said, hindi pa. May ginagawa pa ako dito sa opisina, Ganoon ba? Uuwi na lang ako dyan pagkatapos ko, saad pa ni Angela sa kanya. See you na lang mamaya. May ginagawa pa ako, Okay. See you too, he said, smiling. Gustong-gusto na ni Angela na umuwi, ngunit hindi pa pwede, dahil may ginagawa pa siya. May pinagawa kasi sa kanya ang boss niya, kaya hindi pa siya makakauwi kaagad. Pinauna na niyang umuwi ang kaibigan niya na si Jenna. Malapit na alas 7 nang makauwi si Angela sa bahay nila. Nauna pa ngang dumating ang order niyang dinner nilang dalawa ni Edward. Nag-aabang na si Edward sa pagdating niya, kaya naman nang buksan niya ang pinto ng bahay nila mula sa garahe, ay tumambad kaagad si Edward sa harapan niya na may dalang bouquet of flowers. Hindi na yon lahat puro rosas. Nalalaki ang mga mata niya at bumilis muli ang tibok ng puso niya. Umawang ang mga labi niya habang nakatingin sa gwapong mukha ni Edward. Napamura siya sa isip niya. Dahan-dahan na lumapit Edward sa kanya at ibinigay sa kanya ang hawak-hawak nitong bouquet of flowers. Nanginginig ang mga kamay niya nang tanggapin niya ang bouquet of flowers na binibigay ni Edward sa kanya. Bakit binibigyan mo ako ng panibagong bouquet? Ha? Nautal na tanong ni Angela kay Edward na nakangiti lang sa harapan niya. He sighed deeply and said, gusto ko lang nabigyan ka. May masama bang bigyan ka nito ulit, ha? Wala namang masama, Angela licked her lips before she speaks to him. Binigyan mo na ako kahapon ng bouquet of red roses, di ba? Hindi pa ba yun enough para sa iyo, ha? Nagatatakang tanong niya kay Edward na muling huminga ng malalim. Well, para sa akin ay hindi pa yun enough, Angela.
Kahit araw-araw kita nabigyan ng bulaklak ay walang problema dahil ganoon kita kamahal, Angela. Hindi ako magsasawa, okay? Iba naman yung kahapon at iba rin ngayon. Kinuha mo na nga ang binibigay ko sa iyo na bouquet of flowers, di ba? Huwag ka nang magreklamo pa. Mahal kita, Angela, sabi pa ni Edward sa kanya. Huminga ng malalim si Angela at saka nagsalita, na, Edward. Hindi na ako magrereklamo sa iyo. Masaya ka na? Edward looked at her facial expression. Masaya na ako. Ikaw. Hindi ka ba masaya sa binigay ko sa iyo na bouquet of flowers, ha? Hindi ka ba natuwa? Sagot ni Edward sa kanya na nakatawa. Tinanong siya nito kung hindi ba siya masaya o natutuwa sa binigay niyang bouquet of flowers. Napangiwi si Angela sa tanong na iyon ni Edward sa kanya. Sa loob-loob niya ay masaya siya sa natanggap niyang muli na bouquet of flowers mula kay Edward. Ang hindi lang niya nagustuhan ay kailangan pa nitong gumastos para doon. Wala namang problema kung hindi na ito magbigay sa kanya ng ganoon. Ilang minuto na ang lumipas, ngunit hindi pa rin siya sumasagot sa tanong na iyon ni Edward sa kanya, kaya ay nagsalita muli ito sa harapan niya. Natahimik ka yata, Angela. Hindi ka ba masaya o natuwa sa binigay ko sa iyo na bouquet of flowers, ha? I'm repeating this by question to you. Ano ba nang nangyayari sa iyo at hindi mo masagot ang tanong ko na yon, ha? Tanong muli ni Edward sa kanya. Seryosong tinititigan ni Angela si Edward habang hindi pa siya nagsasalita dito. Bumuga muna siya ng malamig na hangin at saka nagsalita, sa totoo lang talaga ay natutuwa ako sa ibinigay mo na to sa akin, Edward. Hindi ako magsisinunggaling sa iyo, okay? Hindi ko naman masasabi na hindi ko gusto yon, di ba? Ang hindi ko lang talaga nagustuhan ay ano? Ano nang hindi mo nagustuhan, ha? Nakangusong tanong kaagad ni Edward sa kanya. Hindi ko nagustuhan ang ginawa mo na kailangan mo pa talagang bumili muli ng bouquet para sa akin. I like the flowers, but I don't like the idea that you're going to spend your money with that. Enough na sa akin ang binigay mo kahapon. Hindi mo na kailangan pa nagastusin ang pera na mayroon ka para lang sa pagbili nitong bouquet para sa akin, paliwanag na sagot ni Angela kay Edward. Angela, mahal kita kaya hindi ako magsasawa na bigyan ka ng mga iyan kahit paulit-ulit dahil mahal kita, okay? Mahal kita at kahit ubusin ko ang pera na mayroon ako ay walang problema, basta sa'yo lang ay walang problema, katwiran na sagot ni Edward kay Angela. Alam ko na mahal mo ako, Edward. Naniniwala ako sa mga sinasabi mo at nararamdaman ko yon na mahal mo nga ako, pero huwag mo na sana akong bigyan pa nito palagi. Sapat na yung isang beses kahapon. Masaya naman ako sa binigay mo, ngunit hindi mo naman kailangan pa na bigyan pa ako. I appreciate it, Edward. Maraming salamat sa binigay mo ulit na bouquet of flowers para sa akin. Huwag mo na sanang gastusin ang pera na mayroon ka. You have to keep it for yourself. Okay lang naman sa akin na hindi mo ako bigyan nito araw-araw. Ang importante sa he cut her off, ano? Ang importante sa iyo ay ano, ha? Tanong nga ni Edward sa kanya. Napabuntong hininga si Angela habang nagkatitigan silang dalawa. Kay bilis ng tibok ng puso niya. Ang importante sa akin ay ang nandito ka. Leon lang naman yon, Edward, sabi ni Angela sa kanya. Ah, talaga ba? Wala na bang iba pa, ha? Leon lang ba yon? Hindi naniniwalang tanong ni Edward sa kanya. Oh, Zero. May gusto ka pa bang marinig na iba? Kaya mo na itatanong yan, ha? Nakangiwing sagot ni Angela sa kanya. Mabilis naman na tinanguan siya ni Edward at nagsalita, yes. May gusto akong marinig sa yung iba at hindi lang yon, eh. Ano? Edward smiled at her. Gusto kong marinig mismo sa bibig mo na mahal mo talaga ako, Angela. I knew already your feelings, but want to hear it coming straight from your mouth. Sabihin mo yon sa akin ngayon, Angela. Gusto ko marinig yon mula sa'yo, eh. Ayaw ko na matapos ang gabi na to na hindi ko naririnig mismo yon galing sa bibig mo. Hindi sapat na alam ko lang yon dahil alam ko kundi gusto ko na marinig mismo yon sa mga labi mo. I have no right to say it unless you tell me the truth about it even though I knew it. Malumanay na tugon ni Edward sa kanya na hindi inaalis ang mga mata sa kanya. Napangiwi si Angela pagkarinig sa sinasabing iyon ni Edward sa kanya. Leon naman pala ang nais nitong marinig sa kanya. Itinikom muna niya ang kanyang labi, hindi muna siya nagsalita kay Edward.
Kung iyon lang naman pala ang nais pa nitong marinig mula sa kanya, ay bakit hindi pa niya sabihin na may nararamdaman rin siya para dito at mahal nga siya nito. Baka sakaling tumigil na ito sa kanya, kaya kailangan na niyang sabihin yun. Ang sabihin lang niya ang totoo mula sa mga labi niya ang kailangan nito para makumpirma nga nito na totoong may nararamdaman siya at mahal niya ito. Bakit natahimik ka, Angela? What's wrong? May sinabi ba akong hindi maganda o kaya nakaka-offend sa'yo, ha? Malumanay na tanong ni Edward sa kanya. She licked her lips and sighed deeply before she decided to speak to him. Upang matapos na nga yon ay sasabihin na niya ang nais nitong marinig sa kanya. Sasabihin niya na may nararamdaman siya dito at mahal niya rin ito. Iyon na rin ang magiging opisyal na pag-admit niya sa sarili niya na mahal niya ito. Pag sinabi na niya iyon ay wala nang bawian pa kahit kailan. She looked at him seriously and said, "Wala, Edward. You didn't offend me either. May inisip lang ako kaya tumahimik muna ako, eh. Huwag kang mag-alala, okay? Sasabihin ko na sa'yo ang gusto mong marinig dahil yun naman ang gusto mo, di ba? Baka sakaling tumigil ka na sa pangulit mo sa akin tungkol doon." "Yeah, of course. I would stop because I would know about it coming from you." "Sabihin mo na yon, Angela." "I couldn't wait for it," sagot naman ni Edward sa kanya na nakangiti. She slowly nods her head and sighed deeply. "Alam mo naman siguro kung ano ang sasabihin ko sa'yo, di ba? Ang nais mo lang kasi ngayon ay mismong manggaling iyon sa bibig ko, eh. Tama ba ako sa sinasabi ko sa'yo, ha?" Seryosong panimulang tugon ni Angela sa kanya. Edward nodded immediately. Hindi na siya nagsalita pa. Sumenyas na lang siya dito na ipagpatuloy ang sasabihin nito, kaya naman ay pinagpatuloy ni Angela ang sasabihin niya kay Edward. "May naramdaman rin ako para sa iyo, Edward. Kagaya mo nga ay mahal rin kita. Sa pagsabi kong to sa iyo ay ito na rin ang opisyal na pag-admit ko sa sarili ko na may nararamdaman ako sa iyo. Gusto kita. Mahal rin kita, Edward. Ngayon ay narinig mo na nga mismo galing sa bibig ko ang katotohanan na yon. Liyan naman ang nais mo, di ba? You have it now." Pagtatapos ni Angela sa sinabing iyon niya kay Edward. Hindi naman kailangan na pahabain pa ang sasabihin niya sapagkat hindi naman yon kailangan pa. Malinaw na malinaw ang pagkakasabi ni Angela kay Edward. Sa wakas ay narinig na niya iyon mula sa bibig ni Angela na nais niyang marinig. Gusto lang naman niya ng kumpirmasyon mula sa bibig ni Angela at nakuha naman nga niya iyon. Tuwang-tuwa naman siya pagkatapos. He didn't speak to her. Ang ginawa niya ay mabilis niya na hinalikan ang kanyang labi. Nagulat si Angela sa ginawang iyon ni Edward sa kanya. Nawawala na naman ang puso niya sa sobrang bilis ng pagtibok nito. Hawak pa rin niya ang bouquet of flowers na binigay ni Edward sa kanya. Lang segundo lang naman ang naging halikan nilang dalawa. Nang bumitaw sa pagkakalapat ang mga labi nila ay nagsalita si Edward sa harapan niya na aabot hanggang tainga ang ngiti. "Ngayon ay kumpirmado ko na mula sa iyo na may nararamdaman ka sa akin at mahal mo nga rin ako, Angela. Maraming salamat sa pagsabi mo ngayong gabi na to. You admitted already that you have feelings for me and you love me the same way I felt for you. Mahal na mahal kita, Angela. Ang saya-saya ko ngayon sa totoo lang," sabi pa ni Edward sa kanya. Ang saya niyang nararamdaman ay para bang sinagot na siya ni Angela, kahit hindi naman niya ito nililigawan pa. Kailangan pa ba niyang gawin yun ngayon na alam na niya ang nararamdaman nito para sa kanya? Hinalikan niyang muli sa labi si Angela na hinahayaan na lang siyang gawin yon. Parehas naman nilang gusto yon. Tumutugon naman si Angela ng halik kay Edward, kahit hawak-hawak pa niya ang bouquet of flowers na bigay nito sa kanya. Kaya hindi niya nahahawakan ang gwapong mukha ni Edward, kahit gusto niyang gawin yon habang naghahalikan silang dalawa ng sandaling yon. Kinuha ni Edward ang hawak niyang bouquet gamit ang isang kamay nito habang naghahalikan silang dalawa at inilagay yon sa may couch malapit sa kinatatayuan nila. Lumalim pa ang halikan nilang dalawa hanggang sa maramdaman ni Angela ang paglalakbay ng mga kamay ni Edward sa katawan niya. Ramdam niya ang kakaibang kuryente na dumadaloy sa buong katawan niya. Biglang iniwalay ni Angela ang kanyang labi kay Edward. "Ganito ba ang ginagawa niyong dalawa ni Mommy kapag gabi, ha?" Mahinang tanong niya kay Edward na nakanguso. Naalala niya tuloy ang 2 beses na nakita niyang nagsisex ang dalawa sa loob ng kwarto habang bukas ang pinto dahil hindi iyon nakalock.
Bumuga muna ng malamig na hangin si Edward bago sumagot sa tanong niyang iyon. Hindi naman palagi eh. Kailangan kong gawin yon para mapaniwala ko nga siya na mahal ko siya. Nagsisex kaming dalawa pero hindi naman palagi. Aaminin ko naman sa'yo na lalaki ako at kahit hindi namin mahal ang babae ay hindi na kami tumatanggi pa kapag sex pa yan. Sino ba ang ayaw ng sex, di ba? Ang sarap kaya makipag-sex, but you have to put caution on it. May mga lalaking tumatanggi naman pero karamihan ay hindi, unless you have a valid reason not to do it. Ginawa ko naman lahat yon dahil it'll be part of a plan. Kung hindi ko gagawin yon, I couldn't have you, Angela. Ginawa ko yon para sa'yo. Ngayon na nangyari na nga ang lahat ng mga plano ko, ay hindi na kita papakawalan pa. Hindi ko nasasayangin pa ang bawat sandaling makakasama ka, lalo na ngayon na tayong dalawa lang dito sa bahay niyo. Bakit mo pala tinatanong ako sa bagay na yon, ha? Paliwanag na sagot ni Edward sa kanya. Tinanguan naman niya si Edward, matapos niyang marinig ang mga sinabi nito sa kanya. Lumunok muna siya ng kanyang laway at saka muling nagsalita. Gusto ko lang naman na malaman kaya nagtatanong ako. Akala ko pa naman ay totoong mahal mo siya, ngunit hindi naman pala. Yeh! Hindi ko naman talaga siya mahal eh. Palabas ko lang naman yon, Angela. Kung nagsiselos ka dahil doon, ngayon ay sasabihin ko sa'yo na hindi mo naman kailangan pa na makaramdam ng ganoon na klaseng emosyon. Huwag ka nang magselos pa sapagkat alam mo naman na ang totoo, sabi ni Edward sa kanya. Ikaw ang mahal ko, Angela. Hindi man magandang isipin na ginawa ko iyon ay ang importante ay nasabi ko sa iyo ang tunay na nararamdaman ko at nalaman ko rin sa iyo na mahal mo rin ako. Naamin mo rin sa sarili mo na mahal mo talaga ako. Hindi sumagot si Angela sa sinabing iyon ni Edward sa kanya. Lumunok muli siya ng laway ng sunod. Ginamit mo pa rin ang mommy ko at sigurado ako na magagalit siya sa iyo kapag nalaman niya ang totoo. Edward, mahinang sagot ni Angela sa kanya. He slowly nods his head and said, alam ko naman iyon, Angela. Leon ang pagkakamali ko pero iyon lang talaga ang naisip ko na gawin para makalapit sa iyo, Leon lang talaga, kahit papaano ay nagtagumpay naman ako. Angela grimaced bitterly. Do you know that, Edward? Ngayon na nasabi ko na sa iyo ang nais mong marinig mula sa akin siguro, ay titigil ka na sa pangulit sa akin, sabi ni Angela sa kanya. Edward nodded immediately and said, Titigil na ako sa pangulit sa iyo tungkol doon, ngunit hindi titigil ang puso ko sa pagmamahal ko sa iyo, Angela. At isa pa ay hindi ako titigil. Ano? He gasped loudly. Hindi ako titigil na hindi ka magiging akin, Angela. Mahal kita, mahal mo rin ako dahil inamin mo na iyon hindi lang sa sarili mo kundi sa akin na rin kaya ay gusto ko na maging ka. Gusto Gelki na magkaroon tayong dalawa ng relasyon. I want you to be mine. I want you to be my girlfriend, anunsyo ni Edward kay Angela. Gusto mo na magkaroon tayong dalawa ng relasyon? Gusto mo na maging girlfriend ako? Tanong ni Angela sa kanya bilang pang-umpirma na rin. He shook his head and said, Yes, Angela. I want you to be my girlfriend. Gusto ko na magkaroon tayong dalawa ng relasyon. Napahugot ng malalim na buntong hininga si Angela pagkasabi ni Edward sa kanya. Edward, paano magkakaroon tayo ng relasyon kung may relasyon kayo ng mommy ko, ha? Paano mo ako magiging girlfriend kung siya ang girlfriend mo na pinangakuan mo na mahal mo kahit hindi naman? Kahit wala pa akong karanasan sa bagay na nais mong mangyari, ngunit alam ko na hindi iyon tama kahit sabihin na natin na hindi mo talaga siya mahal at ako ang tunay mong mahal. Umaasa siya sa'yo. Pinanghahawakan niya ang kung ano ang pinaniwala mo sa kanya na mahal mo siya at may relasyon kayo. Siya ang girlfriend mo, Edward. We can't be together and you should know that, seryosong sagot ni Angela sa kanya dahilan upang mapangiwi siya. Madali lang naman gawa ng paraan yon, Angela. Kung iyon ang sa tingin mo na may relasyon nga kami ng mommy mo, kahit para sa akin ay hindi iyon totoo ay, she cut him off, Ano, Edward? I want to hear it, please, sabi pa ni Angela na naparabang nainis. Edward sighed deeply and said, Gagawa ako ng paraan upang masabi mo lang na wala akong karelasyon na iba para magkaroon tayo ng relasyon na dalawa ay hihinwalayan ko ang mommy mo. Sasabihin ko sa harapan niya na makikipaghiwalay na ako sa kanya. Ayaw ko na sa kanya. Sasabihin ko rin ang totoo na hindi ko naman siya minahal kahit alam ko na magagalit siya sa akin.
Hihiwalayan ko siya para sa iyo, Angela. Upang masabi mo nga na wala na akong karelasyon ay hihiwalayan ko ang mommy mo. Bahala na kung magalit siya sa akin, ngunit sisiguraduhin ko na hindi ka malalagay sa ano, ha? Sisiguraduhin mo na hindi ako malalagay saan, ha? Sa alanganin ba, untag ni Angela sa kanya. He quickly nods his head and said, "Seroo. Liyon nga ang sasabihin ko sana sa iyo, Angela. Hindi ko hahayaan na malagay ka sa alanganin. Naintindihan mo ba ako? Gagawin ko lahat para sa iyo kahit sumalo pa ako ng maraming bala. Ganoon kita kamahal kaya ganoon rin ako katapang na ipaglaban o protektahan ka maging akin ka lang at masigurado ko na nasa maayos kang sitwasyon." Angela licked her lips and sighed deeply. Sa tingin mo ba ay hindi ako malalagay sa alanganin o sa ano pang hindi maganda, ha? Diyan ka nagkakamali, Edward. Once na magsabi ka sa kanya ng totoo ay malalaman na niya ang lahat. Malalaman rin niya na ako ang tanging dahilan kaya mo nagawa yon. Ginamit mo siya para lang sa akin. Sa tingin mo ba ay hindi siya magagalit ng husto sa akin, ha? 100% akong sigurado na magagalit siya sa akin, Edward. Mahal ka niya at hindi niya matatanggais na, Edward cut her off, na ano, ha? Umawang ang mga labi niya. Angela gasped loudly and said, na mahal mo nga ako at ginamit mo lang siya para makalap ng husto sa akin at sa akin ka mapupunta at hindi sa kanya. Hindi ka ba nag-iisip, ha? Malalaman niya ang lahat-lahat sa ating dalawa. He grimaced as he heard it. Sabihin na nga natin na malaman niya ang lahat-lahat. Wala naman magagawa ang mommy mo, di ba? Magalit man siya o ano sa iyo ay susubukan ko na ipaintindi sa kanya na hindi dapat siya magalit sa iyo, Angela. Sa akin dapat siya magalit at hindi sa iyo. Naiintindihan mo ba ako sa sinasabi ko sa iyo? Buna ang desisyon ko, Angela. Makikipaghiwalay na ako sa mommy mo pag uwi niya dito sa atin galing ng Japan. Hindi ko na nga sinasagot ang mga tawag niya. I'm avoiding her kahit ang kausapin siya dahil gusto ko na ituon ang buong atensyon sa iyo, Angela. Mahal kita at gusto ko na sa lamang mapunta ang atensyon ko. I have the plan na rin na kapag sinabi ko sa mommy mo na hiwalay na kami ay babalik ako sa aking pagtatrabaho. Ayaw ko na ako ang buhayin mo, Angela. Gusto ko ako ang bubuhay sa iyo ng bagay na lalo na kung asawa na nga kita. Well, hindi pa naman mangyayari yon ngunit babalik ako sa pagtatrabaho. Pinagbigyan ko lang ang mommy mo sa nais niya upang hindi siya magduda o ano pa sa akin. Hihiwalayan ko ang mommy pag uwi niya pero sa ngayon ay gusto ko na ligawan ka. Pumayag ka naman sana sa nais kong iyon, Angela, mahabang paliwanag ni Edward kay Angela na nakikinig lang sa sinasabi niya. Hindi nagsalita matapos ang paliwanag na yon ni Edward si Angela. Naguguluhan siya sa kanyang mga naririnig. Hindi pa masyadong ma-process ng utak niya ang mga lumalabas sa bibig ni Edward. Ayaw naman niya na i-stress ang sarili niya doon. Maya-maya ay bumuntong hininga siya at dahan-dahan na ibinuka ang mga labi para nagsalita kay Edward na hinihintay ang kung ano man nasasabihin niya. Edward, mabuti pa siguro na bigyan mo muna ako ng oras na iproseso ng utak ko ang lahat ng mga sinabi mo sa akin, lalo na tong panghuli. Naguguluhan ako sa totoo lang. Marami na akong ginawa sa trabaho kanina. Ayaw ko na dagdagan pa ang isipin ko ngayong gabi. Alam mo pakiramdam ko ay ang haba na ng gabi ko dahil dito. Ang haba ng pinag-usapan nating dalawa. Nagsimula sa binili mong bouquet of flowers hanggang sa nais mong ligawan ako. Give the brain some time to process it, okay? Kumain na siguro tayo, Edward. I'm starving. But before that, I'm going to change my clothes. Thank you na rin sa bigay mo na to, sabi ni Angela kay Edward. Kinuha niya ang bouquet of flowers na inilagay ni Edward sa may couch malapit sa kanila. Tataas muna siya para tumungo sa kwarto niya para magbihis. Hinayaan na muna siya ni Edward. Hindi na to nagsalita pa sa kanya tungkol doon. Narinig naman na niya mula sa mga labi nito na may nararamdaman ito sa kanya at mahal rin siya nito. Inamin na nito sa kanya ang totoo. Masayang-masaya naman siya dahil doon. Walang anuman yon ulit, Angela. Okay, sige. Tumaas ka na muna para makapagpalit ka ng damit mo na pambahay. Maghihintay ako dito sa baba para kumain na tayo ng dinner. Kung gusto mo nga ay ihatid na kita doon sa kwarto mo, sabi ni Edward sa kanya. Angela looked at him seriously and said, "Wag na, Edward. Hindi mo na kailangan na gawin yon.
Hintayin mo na lang ako dito sa baba dahil hindi naman ako magtatagal sa loob ng kwarto ko. Magbibihis lang naman ako eh. Kung hindi ka na nga makatiis kung nagugutom ka na ay pwede ka nang mauna na kumain. Susunod lang naman ako. Edward sighed and said, sinabi ko lang yon kung gusto mo na ihatid kita sa kwarto mo. Ang sagot ko naman sa sinabi mo na mauna na akong kumain kung nagugutom ako ay isang malaking hindi ang sagot ko sa'yo, Angela. Maghihintay pa rin ako sa'yo dito sa baba. Hindi ako kakain ng dinner hanggat hindi ka kasama. Gusto ko nakasabay kong kumain ang babaeng mahal ko. Sige na, tumaas ka na muna. Nakangiti si Edward nang sabihin niya yon kay Angela na napasighap pagkasabi niya. Kinikilig na naman si Angela sa sinabing iyon ni Edward sa kanya, ngunit hindi lang niya pinahalata dito dahil nagsimula na siyang maglakad patungo sa may hagdanan. Iniwan niya doon sa may sala si Edward. Nakatanaw lang ito sa kanya habang mabilis siyang umakyat sa hagdan hanggang sa hindi na siya matanaw nito. She quickly opened the door of her room and put the flowers on the glass vase. Nandoon pa nga ang mga pulang-pula na rosas na bigay ni Edward sa kanya kagabi. Inamoy-amoy pa niya iyon. Walang ibang pumapasok sa isipan niya habang inaamoy muli iyon kundi ang gwapong si Edward na mahal rin niya. Hindi niya mapigilan na mapangiti ng mga sandaling iyon. After that, she changed her clothes. Damit na pambahay na ang suot nga niya. Hindi naman siya nagtagal sa loob ng kwarto niya dahil naghihintay si Edward sa kanya sa baba. Ayaw pa naman kumain ito na hindi siya kasama kaya dapat ay sabay silang kakain ng dinner. Pagkakita ni Edward sa kanya na bumaba sa hagdan ay dali-dali itong tumayo mula sa pagkakaupo at patakbong lumapit sa kanya para alalayan siya sa pagbaba ng hagdan. Huwag na, Edward. Kaya ko naman eh. Hindi naman ako madudulas o ano. Hayaan mo na ako, please, tanggi ni Angela sa kanya. Nakanguso tuloy si Edward sa sinabing iyon niya, Angela, kahit na hindi ka madudulas o kung ano pa ay gusto ko na alalayan ka, eh. Mahal kita, di ba? Kaya gagawin ko iyon. Alalayan kita na bumaba dito sa hagdan na para bang isang isang prinsesa ka naman talaga, Angela. Ikaw ang nag-iisang prinsesa ng buhay ko, sabi pa ni Edward sa kanya na nakangiti. Napamura si Angela sa kilig sa isipan niya. Napangiti rin siya sa sinabing iyon ni Edward sa tabi niya. Ay ewan ko sa iyo, Edward. Gutom lang yan. Upang matigil na iyang mga sinasabi mo ay kumain na tayo ng dinner. Baka kung ano pa ang sabihin mo susunod, sabi ni Angela sa kanya. Edward laughed at her. Baka masabi ko susunod niyan ay pakakasalan na kita, biro ni Edward kay Angela. Kinurot tuloy siya ni Angela sa may pisngi niya. Napadaing naman siya kahit hindi naman masakit yon. Umaarte lang dahil hihirit siya kay Angela na halikan yon para mawala ang sakit, ngunit hindi yon umubra kay Angela. Baka palakasin na ang pagkurot sa kanya hanggang sa mapasigaw siya sa sakit. Masaya silang dalawa habang kumakain ng dinner. Tahimik lang silang dalawa noon ang umpisa. Sa kalagitnaan ng pagkain nila ay nagsalita si Edward. Nag-usap silang dalawa ng kung anong mapag-usapan nila ng kaunting minuto. Hindi naman sila nag-usap ng matagal daan kumakain sila ng dinner. Mabuti sana kung hindi ay walang problema kahit hindi na sila tumigil sa pag-uusap kaso nga lang ay kumakain pa sila. Naunang natapos kumain si Angela dahil hindi naman gaanong kadami ang kinain niya. Sumunod naman na natapos si Edward sa kanya. Pareha silang busog pagkatapos. Makaraan ang ilang minuto matapos silang kumain ay tumayo na si Angela para iligpit ang mga pinagkainan nila. Ano nang ginagawa mo? Tanong ni Edward sa kanya. Tinaasan niya ito ng kanyang kilay at nagsalita, hindi mo ba nakikita ang ginagawa ko, Edward? Nagliligpit ako ng mga pinanggan na pinagkainan nating dalawa. Ano pa ba ang ibang ginagawa ko? Di ba ito lang naman? Edward grimaced as he heard her answer. He took deep breath and said, I'm only asking, Angela. Huwag ka nang maghugas ngayon, okay? Ha? Bakit naman, ha? Nagatatakang tanong niya kay Edward. Ako na ang maghugas ng mga pinanggan na pinagkainan natin ngayon. Maliwanag ba iyon sa iyo, ha? Ayaw ko na maghugas ka ng mga pinagkainan nating dalawa, kaya ako na ang maghugas. Ayaw ko na maghugas ang prinsesa ko, sabi ni Edward kay Angela na nakangiti. Kinindatan pa siya nito. Ano nang sinasabi mo, ha? Nakangiwing sagot ni Angela sa kanya.
Kailangan ko pa ba iyon na ulitin na sinabi ko sa iyo, lalo na yung panghuli, ha? Malumanay na tanong ni Edward sa kanya. Ewan ko sa iyo, Edward. Tumigil ka nga sa pagtawag mo sa akin na prinsesa mo. Hindi mo ako prinsesa, okay? Parang kang ewan sa mga pinagsasabi mo diyan, sabi ni Angela sa kanya na kinikilig na naman sa sinabing iyon ni Edward sa kanya. Tinatawag siya nitong prinsesa. Hindi pa kita prinsesa sa ngayon kung yon ang paniniwala mo, ngunit hindi ako titigil hanggat hindi kita nagiging prinsesa. Yung hindi mo na ako kailangan na question it sa pagtawag ko sa iyo na prinsesa, dahil opisyal na iyo ang tawag ko sa iyo. Sigurado ako na kinikilig ka na naman sa mga sinasabi ko sa iyo, Angela, seryosong sagot ni Edward sa kanya dahilan upang mapangiwi siya. Tama naman sa sinasabi si Edward sa kanya na kinikilig siya. Hindi, no. Hindi ako kinikilig sa iyo. Para kang ang tanga sa mga sinasabi mo sa akin, Edward. Ako ang maghugas ngayon. Wala kang magagawa. You can't dictate me, okay, tangging sagot ni Angela kay Edward na napapangisi sa kanyang facial expression. Hindi, Angela. Ako ang maghugas ngayon ng mga pinanggan na pinagkainan natin. Sige ka, kapag hindi ka pumayag na ako ang maghugas ng mga pinanggan na pinagkainan natin ay ano? Ano nang gagawin mo sa akin? Tanong ni Angela sa kanya. Tinatakot mo ba ako, Edward? Hahalikan kitang muli sa mga labi mo. Gusto mo naman siguro yon, kaya ayaw mo ngang ako ang maghugas ng pinagkainan nating dalawa. Kung ayaw mo ay hahalikan kita. Hindi ako nagbibiro sa harapan mo, Angela. Totoo ang sinasabi ko sa'yo, okay, sabi ni Edward sa kanya. Hindi nakapagsalita si Angela pagkasabi ni Edward na kapag hindi siya pumayag na maghugas ito ng mga pinagkainan nilang dalawa, ay hahalikan siya nitong muli. Ano ba ang pipilin niya? Papayagan na lang niya na maghugas si Edward ng mga pinanggan na pinagkainan nilang dalawa o hahalikan siya nito muli sa mga labi pero siya pa rin ang maghugas. Kailangan niyang mamili. Gagawin talaga ni Edward ang sinasabi nitong iyon sa kanya. Gusto naman niyang muling matikman ang mga labi ni Edward, kaya wala namang problema kung halikan siya muli nito, pero siya pa rin ang maghugas ng mga pinanggan na pinagkainan nilang dalawa. Pag pumayag siya na ito na ang maghugas at hindi na siya ay hindi na siya hahalikan nito. Hahayaan na lang niya ito na maghugas ng pinagkainan nilang dalawa. Nag-isip-isip si Angela ng ilang segundo at ang napagdesisyonan niya ay payagan na lang si Edward na maghugas ng mga pinagkainan nilang dalawa. Hindi na siya maghugas dahil ito naman ang may gusto na gawin yon. Nagpepresenta nga sa kanya. Wala naman na problema kung hindi siya halikan itong muli, hindi naman siya uhaw sa halik eh. Bago siya tuluan na nagsalita kay Edward ay humugot muna siya ng malalim na buntong hininga at nagsalita. "They're giving you the chance to wash the dishes, Edward. Ikaw na lang ang maghugas ng mga pinanggan na pinagkainan nating dalawa. Hindi na ako makikialam, okay? Ikaw na ang maghugas ng mga yan." Napangiti si Edward sa sinabi niyang iyon. Finally, pumayag ka na rin na ako ang maghugas. Ayaw mo siguro na mahalikan kitang muli. Wala naman problema iyon sa akin eh. Gusto ko nga rin yon eh, pero gusto ko rin naman na ako ang maghugas ng mga pinanggan nating pinggan na dalawa, sabi ni Edward sa kanya. She rolled her eyes and answers, "Hindi ako uhaw sa halik, Edward. Kaya ako pumayag para hayaan ka na lang, tutal gusto mo naman yon eh." "Wala akong sinabi na ganyan, Angela," sagot niya. Dahan-dahan naman na siyang tumayo para kunin ang hawak-hawak ni Angela na mga pinggan para ilagay sa mailababo para hugasan ang mga yon. "I know that. Wala ka naman nga sinabing ganoon sa akin, Edward. Baka kasi isipin mo na uhaw ako sa halik kapag hindi ako pumayag sa gusto mo dahil hahalikan mo ako," saad pa ni Angela sa kanya. Napatawa si Edward sa sinabi niyang iyon. "Of course not. I wouldn't think that, Angela. Wala iyon sa isipan ko, okay? Ikaw lang naman ang nag-isip ng ganyan at hindi ako. Halikan tuloy kita dyan, eh," sabi ni Edward sa kanya na nakangiti. May halong biro ang sinabi niyang iyon. "Tumigil ka, Edward," sabi ni Angela sa kanya na nakangiwi. "Makakatikim ka sa akin. Mahal naman natin ang isa't isa, di ba? Kahit nga oras-oras ay maghalikan tayong dalawa ay walang problema," sabi pa ni Edward sa kanya. Sinamaan ng tingin ni Angela si Edward at nagsalita, "Anong walang problem, ha? Hindi tayo, Edward.
Kaya hindi pwedeng oras-oras na gawin natin yon. May girlfriend ka, di ba? Baka nakakalimutan mo. You're my mom's boyfriend and you can't change that even though you don't love her. You're still my mom's boyfriend. Edward nodded immediately. Alam ko naman yon, Angela. Kaya ko nga siya hihiwalayan para maging tayong dalawa. Pwede naman na maging tayong dalawa kahit hindi ko pa sinasabi sa kanya ang totoo. Hindi ko naman siya mahal at para sa akin ay wala kaming relasyon. Ayaw mo ba akong maging boyfriend? You never had a boyfriend before, right? Ayaw mo bang subukan na pumasok sa isang relasyon, ha? Mahal mo naman ako, di ba? Huwag kang mag-alala dahil ako ang bahala sa'yo. Wala ka naman na kailangan pa na pag-aralan sa pakikipagrelasyon, eh. Sapat na mahal mo ako at mahal rin kita. Leon ang importante sa isang relasyon. Walang kailangan na aralin diyan, sa school ay mayroon pero pagdating sa pag-ibig ay wala. Basta mahal nyo ang isa't isa at masaya kayong magkasama, magiging maayos ang inyong relasyon o pagsasama. I'm not a love expert pero alam ko naman kung ano ang nararapat para sa isang relasyon, Angela. Wala kang kailangan nalsipin. Tatanungin ulit kita, Angela. Ayaw mo ba akong maging boyfriend, ha? Aanhin mo naman yan na pagmamahal mo sa akin kung hindi mo naman ako boyfriend, sagot ni Edward sa kanya. Tinanong siya nito kung ayaw ba niyang maging boyfriend ito. Wala muna siyang naisagot kay Edward. Itinikom niya ang kanyang mga labi at nag-isip-isip. Lang minuto muna ang lumipas bago nagawang magsalita ni Angela kay Edward. Gusto ko na magkaroon ng boyfriend sa totoo lang, Edward. Ang problema lang ay natatakot ako dahil wala akong karanasan tungkol sa bagay na yan, eh. Natatakot ako na, Angela, sinabi ko na sa iyo na wala kang kailangan na aralin diyan, eh. Hindi mo kailangan na matakot sa pakikipagrelasyon. Walang perfect na relasyon. May mga times na hindi kayo magiging okay ng partner mo, pero magiging maayos naman ang lahat. Maraming pinagdadaanan ang isang relasyon, hindi yan palaging masaya pero kapag mahal nyo ang isa't isa ng partner mo ay nagiging maayos naman ang lahat. Hindi mo kailangan na matakot, Angela. Hindi mo kailangan na makaramdam ng ganoon lalo na kung ako ang magiging karelasyon mo. Huwag kang matakot, okay? Tatanungin muli kita, gusto mo ba akong maging boyfriend, ha? Sana naman ay sagutin mo ang tanong ko na iyon sa iyo, mahabang paliwanag ni Edward kay Angela. She slowly nods her head and said, I really like you, Edward. Hindi lang siguro gusto kita, eh. Gusto rin naman kita na maging boyfriend para maranasan ko naman yon, lalo na ngayon na alam ko na mahal natin ang isa't isa. Gusto ko na maging boyfriend ka at masabi ko na akin ka, ngunit nandoon ang takot, eh. Hindi lang naman natatakot ako sa wala pa akong karanasan sa bagay na yan, kundi natatakot ako sa sitwasyon na mayroon tayo. Alam mo naman siguro yon, di ba? Binitiwan muna ni Edward ang hawak na pinggan dahil kinuha na niya yon kay Angela kanina lang nang pumayag na ito na siya ang maghugas. Hinawakan niya ang dalawang mga kamay ni Angela at dahan-dahan na ibinuka ang kanyang bibig para magsalita. Kung iyon ang isa pang dahilan kaya ka natatakot ay ako na ang bahala sa bagay na yon, Angela. Ako ang magre-resolba sa bagay na yan. Huwag kang matakot please. Nandito ako. Nandito ako sa tabi mo, okay? Hindi kita pababayaan kahit ano pa ang mangyari. Kung gusto mo nga ako na maging boyfriend, liligawan kita, okay? Magsisimula ako sa pinakasimula at yon ang panliligaw, di ba? Liligawan kita, Angela. Liligawan kita hanggat maging akin ka na. Kailangan mo pa ba akong ligawan, ha? Mahal naman kita, di ba? Mahal mo naman ako. Kailangan mo pa ba akong ligawan, ha? Tanong ni Angela sa kanya. Edward sighed deeply and said, Sinabi ko sa'yo na magsisimula ako sa pinakasimula kahit alam ko naman ang tinitibok ng mga puso natin ay isa. Gusto ko maranasan mo na may nanliligaw sa iyo para wala ka nang sabihin sa akin na hindi mo pa nararanasan. Liligawan kita, Angela. Kaya huwag ka na magrereklamo sa akin kapag may mga binibigay ako sa na mga bulaklak o ano pa dahil kasama yon sa panliligaw ko. Naiintindihan mo ba? Seryosong tugon ni Edward sa kanya. Napabuntong hininga si Angela at dahan-dahan na tumango sa harapan ni Edward. Niyakap siya ng mahigpit nito. Matapos na yakapin siya ni Edward ay hinalikan siya sa noo nito. Napapikit na lang si Angela ng kanyang mga mata.
Nagsimula ng maghugas ng pinagkainan nilang dalawa si Edward, maya-maya habang si Angela ay nandoon sa may sala. Magmuni-muni siya doon. Inaalala rin niya ang mga sinabi ni Edward sa kanya. Hindi na siya nagreklamo o kumontra pa. Hinayaan na lang niya ito sa gusto nitong mangyari. Aminado naman siya sa sarili niya na anuman ang gagawin nito ay magugustuhan niya rin, kaya gawin na lang nito, yon ang ligawan siya at maging magkasintahan sila.